Hello everyone! Ayan, ano 'to, medyo slightly excuse me, medyo slightly biglaan version of Daksakan. We are doing this today, and sorry, switch ulit ako ng OBS para may screen, may webcam ako sandali, ayan. Slightly biglaan version of Daksakan because this is, in support of the data challenge that we started October 15. Today is, October 18, Saturday. So 3 days na, meron na nga nakapag-submit eh. Hindi ko pa na-check actually. I'll be putting everything in a folder somewhere, sa OneDrive siguro. Tapos for the judges to look at them. So to those who missed it, we started our very first data challenge. Sa mga familiar sa data challenge, ito lang naman yung ano, yung bibigyan namin kayo ng data, create your best report in a matter of days. We will be giving everyone 30 days approx, October 15 to November 15. Tapos ang topic ng data challenge or ang topic ng data is government projects based on basta yun, based on DIME, based on may konting statistics yata or sorry, Philippine Statistics Authority, merong konting Wikipedia, but to talk about more details regarding the data sources, in-invite ko na at I made sure that both Dane of Dax Jutsu and Christian or Zach of Opa BI are with us today kasi sila yung naghirap talaga. Ang ginawa ko lang ay tinanong lang na, kailan nyo mare-ready yung data? Kailan? Kailan? Ngayon? Ngayon? Pwede na? Ganun lang yung ginawa ko. So, again, I haven't said it enough. Huge thank you to both of them, to Zach and to Dane for helping out with setting up the data. Meron lang akong konting i-share sa Canva. Isang slide lang yung na-prepare ko dito actually. Ito lang. So before I hand it over to Zach and Dane. Few Power BI Pilipinas updates. Currently, we are still largest in the world, 734 members inside the Microsoft community for Power BI Pilipinas. So again, to those who haven't joined, please do. Yan lang yung parang lagi kong binabanggit kasi hindi masyadong nagagamit yung MS Fabric community. Nasa nasa group siya, nasa top link siya ng group, which may mga makita ko yung QR code every now and then rin, sinishare ko. Tapos, three important or I guess upcoming events. One is AMP Manila happening this Tuesday na 1 p.m. Microsoft PH dun sa One Ayala sa mga nakakaalam. So AMP is Azure and Microsoft Power Platform Manila. Ano yan, 1 p.m. to 6 p.m. yata yan. So lots of special guests then flying from different countries. Um, I'll post more about it later. Pero yun nga, registration unfortunately is closed pero you can still join online. Tapos syempre, Power BI Pilipinas Data Challenge due on November 15 and syempre yung ating mega Microsoft Tech event for the year, Tech Bayanihan 2025, December 1 to 3, Acacia Hotel Muntinlupa. If nangihinayang kayo sa ticket kasi to be fair, like if estudyante ka lang, totally understand, medyo mahal yung mga tickets. May paraffle si Dennis Demandaco, one of our mods, under his Data Dreams Abroad Facebook page. Pinost ko rin yun sa PBI Pinas Facebook page. And kung sino yung mananalo dito sa data challenge natin, we do have 3 lahatan or all access passes as well to be given away for the top 3 winners of the data challenge. Ayun lang naman, medyo binilisan ko kasi feeling ko maraming pwedeng i-discuss this afternoon, si Zach at si Dane. And currently, I'll continue sharing this screen via OBS. Pero in the meantime, feel free to share your screen, Dane, Zach, and I'll be giving the floor over to you. Yun na pala si Dane, naka-camera na. Ayan. Give control. Taken over now. Sorry. I should have taken over. Dapat nag-share lang ang screen. Okay lang. Paano ba Okay. to? Stop sharing na rin Can you ako. see my screen na? Ayan, pasensya na. May I ginagawa lang. can. Yeah, it's P-Box data. So, paano ba?
So let's start Ay, with this. wala na naman bang audio? Paano ko kinuha yung data? So, nagsimula yan dun sa sumbong sa Pangulo, pero sumbong sa Pangulo is medyo mahirap siyang kunan ng data because of Cloudflare. So, meron siyang check before ka makapasok. So, we can't get data from here. But then somebody posted, nakalimutan ko, nasa Data Engineering Pilipinas yata, na merong ibang possible source ng government project. At it's not that, hindi lang siya flood control project, but merong other project types. So, and this is the, bang itago ito? Ayan. Data from Department of Budget and Management. They call this Project DIME, Digital Information for Monitoring and Evaluation. So, tanggalin ko muna yung filter, 1 million and below. Sabi dito, meron tayong 12,577 projects found. And actually, pwede siyang export as Excel, CSV files, straight from this. Kaso nga lang, parang kulang yung information na binibigay niya kumpara sa kukunin natin siya right from the back end using their API, which doesn't require a payment or something. So, paano natin malalaman kung ano yung query na ginagamit nito sa background? So, ginawa ko is usually yung ginagawa ko dyan is I'll press, kung nasa Chrome ka, or I think even with other browsers, you press F12 and then lalabas itong tawag dito, developer console yata tawag dito. Yeah, developer console. Then I'll go to network. Hindi ako maka-zoom. Ayan, network. So you press F12 the keyboard and then network. Then after that, you interact with the page. Gusto mong makita kung ano yung ipapalabas niya as you interact with the page. So ito, mag-filter lang ako ng, let's say, not yet started, apply. So, ayan, may naglalabas dito sa gilid. Tapos i-inspect natin yan kung anong pinapakita niya. So, ayan. So ito yung hanapin ko dito, yung may JSON na symbol. Yung JSON na symbol is, pwede mo ba ako maka-zoom in? Hindi na. So, itong JSON na symbol is, meron siyang, what you call this, curly brackets, tapos merong parang semicolon in between, that's the JSON symbol. So, yun yung hahanapin natin dito, yan, JSON symbol. Tapos, again, we are under network, tapos ito pala, fetch /xhr, and then we interact with the page. Ulitin ko. I'll interact with the page, palitan ko yung filter, ayan. Naglalabasan na yung additional JSON symbols. Tapos, i-check ko lang ito one by one. So, one page. And then, I'll go to headers. Tapos, may mapapansin ka na request URL, which is, this URL can actually be copy-pasted sa browser. Tapos, makikita mo yung results niya. And this works only if the request method is get. Kasi merong isa pang request method which is post. Hindi natin mabuview sa browser yung result nito. So, if lalagay ko siya dito, ayan, so dito ko lalagay. Ayan yung JSON na ipapalabas niya using page 1. Page 1 itong ating request. And then sabi niya sa page 1, makita ba? Lagay ko sa ano. Ayan. So, sa page 1, meron siyang page limit na 10. So, 10 items yung i-return niya. At before dati kasi, nilagay ko dito 20,000, tinanggap niya. So, nangyari siguro mas marami nag-access ng data. And because of that, nag-limit sila ng 100 na lang per page. So, dati sinubukan ko itong 1,000. Kaya nang tanggapin. Ngayon, ayaw na niyang tanggapin. Yan na yung limit niya. Sabi niya, meron tayong limit na 100 items per page. So, balik tayo to 100 items. Ayan. Ito na yung JSON na ilalabas.
But then, kung babalikan natin, meron tayong 12,577 projects found. Kung mag-open ako ng calculator, 12,577 over 100, we need 125 pages. So, impractical naman na gagawa tayo ng query for 125 pages, diba? So, yung ginawa ko, I'll go back again to this. Filter ko ng... Sige, filter lang ako ng isa. Status, not yet started. And then, tanggalin ko lang yung filter para meron tayong bagong JSON. Ito yung ginawa ko. So, if you're not using AI yet, pakigamit na. Kasi, kung minsan medyo tinatamad tayong pag-isip ko ng code dapat natin gamitin, yung ginawa ko is copy-paste that, paste dito. Tapos, after that, kukunin ko yung payload. Ito yung request string na gagamitin niya. So, ito akong ChatGPT. Sasabihin ko, please create a Power Query code for me using the web connector and relative path. So, paste ko yan. And then, somewhere on the bottom, here is the payload. And then mag-generate siya ng code for me, which of course, kailangan mong i-test. You have to test whatever AI spits. Okay, hintayin lang natin. Kung minsan matagal. Sana hindi tayo abutan ng timeout. Ay, matagal. Matagal siya, no? Wala, binigay ko lang sa kanya yung Excel file na kinuha ko. Tapos yung ibang may mga missing information I tried to fill in. So, ayan. Binigyan na ako ng code. Page 1. Sabi ko may page. Ayan. Ito kasi sa code na binigay ko, specific kung anong page eh. So, marami tayong page. So, ang gusto ko mangyari is, I want modify the code to, ang tawag dito, to loop to different pages. I have more than 12 rows of data to fetch. Ganyan. Ayan. So, ayan, naglagay siya net. Kanina, naglagay siya ng extra. Ito. Extra lines. Kasi nga, more than 12,000. So, yung gagawin niyan is, i-check niya each page kung may laman pa ba. Kung wala nang laman, it will stop looping. Parang kung familiar kayo sa ibang programming language, yun yung ginagawa niya. So, I'll copy this. And hopefully, tama yung binigay niyang code sa akin. Punta tayo dito sa Power Query and resource blank query. And advanced editor, paste back. So, papalitan ko itong per page ng 100. Instead of 10 per page, gawin natin 100 para mas konti lang yung kailangan niya ulit. 100 done. And medyo matagal-tagal siya. But the good thing is we have all the meron tayong babaguhin ng konti. Kasi sabi dito, include incomplete. Yes. Should include project code, date started. I'm checking kung meron ba akong na-filter out the information. So far,
this will pick all the data. Wala. Kasi baka ka nag-filter ako ng status is not yet started only, or contractor ID, itong specific contractor lang. So for wala, I'll go to this, retry, and wait. F12 as a browser. But I prefer yung dev console na Chrome kumpara sa ibang browser. F12. Yes, and you need to interact with the page para mag-reload siya, mag-fetch siya ng contents. Kasi yung na-load na niya, before mo inopen yung F12, is hindi niya ipapakita din sa console. Malapit-lapit na yata tayo. Magkakalang ko yung mga around 12 MB. Matagal-tagal. Medyo mabagal ang internet ko ngayon. So we have a problem with the telco since yesterday. Okay. Kung dito mag-load, meron okay. naman akong prepared na. Prepared Okay na. lang. Nalilibang ako dun sa tinuturo ni Sir Dane. Pero Sir Dane, correct me if I'm wrong, mas maraming columns before no, nung maluwag pa yung sa data. Mas maraming columns. Same columns lang yata. Same lang din ba? Okay. Oo, pero ito kasi kung titignan mo itong export is, balik tayo sa export. Parang i-export lang ito is whatever yung column na nakikita natin dito. Ibang information parang di niya papakita yata. Export natin yan, CSV. Tingnan natin ang laman. Medyo matagal. Ayan, as you can see here, di ba? Ito lang yung papakita niya. 14 rows, 14 columns lang dito. Hindi niya papakita yung project ID, contractor ID, wala siya dito. Kasi yung project ID, yung use niyan is that if you have the project ID, you can go straight to the project. Lagay ka lang ng atong URL. Ayan. Ayan URL, ito yung project ID. Yung project ID kasi nasa API yan. Wala siya dun dito. So you can create a link sa report mo to direct that directly sa project ID. It's good enough. Ang purpose nito is sometimes you want to compare kung pareho ba kayong data na nakikita. O baka iba yung papakita niya dito, iba yung papakita niya sa backend. For example nito is, etong time na or date na nakalagay dito, this is, nasan ba yung petsa nito? Wala siyang petsa. For example, may petsa siya dito. Ipapakita niya dito is Philippine time, whereas sa API is UTC. So, backtrack ka ng 8 hours. So, kailangan makompare mo yung dalawa kung tama ba. Tapos, syempre, mag-investigate ka. Bakit magkaiba? Yung pala, yung nasa API is UTC, while this one is +8. So, doon, ang gagawin, magta-transform ka doon sa Power Query, mag-a-add ka ng extra 8 hours para to switch to Philippine time. And hindi na tayo pinahirapan ni Dane. Inayos na niyan. Tapos ikaw, inayos mo pa yung mga missing na data. Kasi nasa isip namin, baka walang mag-aano ng challenge kung pahirapan naman sa cleaning. Kasi totoo lang, daming kailangan linisin sa data. Ang daming missing information. For example, merong mga correspondence code na hindi nag-match sa location niya. Or yung
coordinates na nasa labas ng bansa. For example, nasa somewhere in the equator. Tapos iba nasa Indonesia. So may project ba tayo doon? Wala, di ba? So yun yung mga ganun na kailangan linisin. Siyempre yung malilinis lang namin something obvious. Pag nag-plot ka sa map, tapos yung mga coordinates wala sa Pilipinas. So subject to investigation. Tapos yung mga yun, kailangan manually linisin. So medyo matagal-tagal tong isa. Mayroon na akong prepared na query. So yung gagawin ko is matagal. Ayun. Matagal. Ay, matagal talaga. I think it's my internet. So, ito. Converted to table. Ito na ba yun? Or natapos na ba itong isang? Wala pa din. Okay. Ulit na naman tayo. Paano ko ba pa-i-claim ito? Yan, page list. Ang daming page. Pag-loop ako. So, balikan ko na lang to kasi may clean na yung oras natin. So, pages. Okay. Hopefully, or ganito na lang para mas mabilis. Meron akong ginawa din kayo. So, ito, assuming na lang ito na yung code natin. Tapos connect na lang ako dyan. Resource web. Para mabilis tayo. Kasi ito, ano lang to eh. 100 items lang. So, I'm hoping mabilis siya. Ayan, mabilis. 100 items lang. So, yan. And then, normally kasi ginagawa ni Power Query is, if you're connecting to JSON file, sinatry niya expand automatically. Although sometimes expansion na ginagawa niya is not correct. Hindi yun yung gusto mong data. But anyway, tatanggalin ko lahat to and then you'll try to navigate dito sa page, dito sa JSON file na ni-return. So far, magiging ganito yung makikita mo. Hindi natin kailangan itong pagination column because this is just, ito siya, metadata lang siya ng page. So it's page 1, number of items 100, tapos total 577. Yan lang yung laman niya. So dito tayo. Ulit ko to, dito tayo. Expand natin. Expand to new rows. Ayan. Expand. And this, or ito is a list. We expand that to new rows. And then, tingnan natin yung laman ng record. So, ayan. Meron tayong ID, latitude, longitude, etc. So, expand natin to and unselect use original column names prefix. Yeah. So, eto na yung, mostly, eto na yung data natin. But we need more information. Iba kasi nasa list again. So, balik ako dito. Implementing offices. So, expand to new rows again. Ano bang laman ito? So, we have, this is office ID, name of the office, which is Department of Public Works and Highways, and then the abbreviation. Expand office. Implementing offices. Expand to new rows. Expand again. And para hindi ako malito, is ilalagay ko na yung column name niya sa prefix para alam ko kaninong ID to. Kasi sure ako dito, itong si program, meron siyang ID. Si contractors may ID. Source of funds, meron siyang ID. Para hindi tayo malito. Ayan. So, expanded na. And then we do the same for, ay, lagay natin, itong program. So, program ID, program name, program abbreviation, and then program description. Asan? Alin pa ba yung hindi ko nakuha? Contractors. Ito yung special. Expand to new rows. Expand, that's pick, ID, name, abbreviation, and then logo URL. So, hindi lahat merong logo URL. Iba, walang abbreviation. Kasi yung iba dito hindi pa na-assign sa contractor. Wala pang winning contractor, niluluto pa nila.
And then source of funds. Expand to new rows again, and then yeah. So we now have our columns. Ngayon, yung next na gagawin dyan is, yung oras na ba ako is, ito na yung gagawin ko. Ito yung sinasabi ko kanina. Hindi ko. Ito yung sinasabi ko kanina is nakalagay dito is, bakit siya natin? Yung time zone niya is UTC. So, kung convert ko to sa date time zone, UTC, ayan. It's saying 4 p.m. ng UTC. So, kung mag-a-add ako ng 4 more hours, magiging Philippine time na yata ito ng August 19. So, gagawin ko dyan is add custom column, insert, I'll use a function called datetime zone dot which zone. And then, ang kailangan niya is, ano ba ito? Last updated cost project. Ito ba yung last updated cost project? And then, switch natin siya to +8. So, last updated cost project 2. Ganyan. And pansin nyo from ano ito? August 18 naging August 19, which is Philippine time. Delete ko yan. Insert. And then, rename this. Pero yung ginawa ko sa actual na data, hindi ako gumawa ng new column, but instead, I transform the column itself. It's just that, mas madali siyang ipakita kung mag-a-add ako ng custom column kumpara sa diretso kong transform ito to another time zone. And then, medyo ano to ang pangit ng names. Tapos, ayoko mag-isip ng anong pangalan. So, ginawa ko is, insert step after. And then, list ko yung column names nito. So, we write table.column names. Para makuha lang yung column names itong table natin. And then, copy that. Copy entire list. Balik ako kay ChatGPT ulit. Sabi ko, give me better sounding column names. And then create a rename operation in Power Query. So yan ang bahala. So ayan, ginawa niya is yung ID, gawang project ID, latitude, ginawang latitude. So yan ang bahala dyan. So yun yung ginawa ko. Hindi na ako nag-isip kung anong column name ba dapat yung gawin. I'll copy this. And then I'll modify this. Name of previous step. So yung previous step natin is itong expanded source of funds 1. And lagay natin yan dito. Ayun, sobrang. Paste natin yan. Then i-delete natin. And then siya na bahala. Ayan. Column names. Okay na. And then once you're done, pag tinatamad, select all, go to transform, and detect data type. Siya na bahala. Usually, tama naman to. Tama siya in the sense that itong si longitude are all numbers. Same with last updated cost project. They're all numbers. So, ganun siya. Okay. Mag-overtime ako ng 2 minutes, ha? Medyo mabilisan lang to. Anyway, yung binigay na data is medyo nilinisan na rin naman. So, mostly clean na yung data. Unless siguro kung yung challenge natin is Power Query. Visualization challenge naman tayo. Yeah, correct. Salamat din. And yun nga,
Si Zach actually gusto nga challenging eh. Gusto niyang medyo mas madumihan pa natin yung, kasi madumi yung data to be honest. So obviously yun, medyo may mga pinagdaanan Madumi. si Dane. Si Zach will be discussing on his part, rin yung mga extra data cleanup pa, yung data dictionary was not included in any government site. So that was also si Zach lang mano-manong binuo yung data dictionary again. Kasi we want to be kahit papano medyo beginner friendly for this data challenge. Kumbaga, we don't want it to be dominated by mga seniors na mga hasa. Gusto namin supposedly one of the beauties of data challenges is it's for everyone. As a beginner, it's a way for you to play around with unstructured data, to go through an unguided journey through data na hindi kayo tawag dito ma-overwhelm, hindi kayo ma-intimidate yon ng dumi ng data. So Zach, Dane did a lot of due diligence in kumbaga cleaning up, pero may nagtanong kanina, sorry hindi ko na-check si G ba yun, kung malinis na po ba yung latlong. Si Jason tinanong niya kung malinis na ba yung latlong, kumbaga rekta, maps na lang ba yan, map visual. So no guarantees. We do expect expect the worst. We expect some unnecessary and unhelpful bits and pieces in the data, pero rest assured, usable yung data as is. You can be more creative. We will give extra points for that. Kasi may nagtanong kay Zach at some point na pwede bang kumuha ako ng data from another data source if feeling ko pwede ko siyang i-relate sa existing na dataset na binigay namin. Of course, by all means, you can do that. Kumbaga, if you were able to uncover something, nagamit mo siya for your insights, for your conclusions, for your recommendations, then excellent, good. Pero kumbaga, we will not be requiring it again. We want to be kind of beginner friendly, especially unang data challenge to. If anything, I want everyone to be able to join and we in the span of the 30-day period. So tama na muna ako. Zach, feel free to share your screen if you would like to share anything on top of what Dane shared as far as Mas the marami product siyang nilinisan. Actually, wala na akong share. No, joke lang. Ayan. And so, papakita natin yung gusto kong makita nung iba, paano ba yung parang dapat thought process kung paano tayo mag-explore dun sa data. So parang sisimulan natin talaga sa pinaka-umpisa. Let's say, gusto ko halimbawa na i-load yung data. So mag-new source ako. And ito yung halimbawa yung, let's say, binigay na lang sa akin ni Dane na Excel file. Ito, yung original nung time na yun. Parang ganon. So, syempre, nung nakita ko yung data, ayan, load natin. Nagulat ako, ang daming columns, parang ganun, di ba? So, ano yung una kung ako yung gagawa nito, parang lilinisin ko siya or whatsoever, ano ba yung unang step na gagawin ko? So, ang normally ang gagawin ko, mag-new source ako and then blank query. Ayan. Medyo kakaiba yung approach, no? I hope ganito rin yung ginagawa niya. Ang gagawin ko, tatawagin ko lang halimbawa si government projects na yan. And then enter ko lang. Tapos, after nyan, maglalagay ako dito ng let's say, actually parang pwede ko na siyang kunyari Control A, hindi nag-automatic, di ba? So, pupunta ako sa transform, then detect data type. Yan. So, if ma-figure out ni Power Query kung tama lahat yung data type, then lalabas dito yun. Kung hindi, pwede nating manu-manuhin na, let's say, baguhin. Like, ito kasi parang feeling ko wala siyang nakitang laman dito. Kaya, Almost wala yata. kaya ito parang walang kwenta. Pero di natin muna siya tatanggalin. Papakita natin na paano ba magandang gawin dito. Mag-i-insert ngayon ako dito ng new step, parang ganon, di ba? Ayan. Tapos, ang gagawin ko lang, pupunta ako dito at gagawin ko ay tatype ko yung table.schema. Ayan. Familiar ba kayo dito na to? So, pipilitin ko Control Shift Left. Isa pa.
Ayan, sa pa, hanggang dulo. Then yung open na parenthesis, i-close niya automatic. Pag enter ko, boom! Eto na lahat ng header names. Nandito na. So, meron akong available na 40 header names. Tapos, ito yung parang index number, type name, and then kung ano yung kind. Marami pa siyang column, pero normally wala naman laman yan. So, ang ginagawa ko, select ko lang hanggang dito, tapos i-remove other columns ko na. Tapos, ito ay i-rename ko. Tatawagin ko siyang halimbawa na my table schema. Yan. And then, mag-add ako ng panibago dito nga insert. Ayan, step after. Tapos anong gagawin ko ngayon, di ba? Tatawagin ko ngayon ulit si. So, pero bago yan, buburahin ko to. Tapos, type ko yung table.profile. Ayan. Open parenthesis. Tatawagin ko si change type. Hindi ko na nabago yung pangalan niya. Sorry. Ayan. Tapos, pag-select mo, ayan. So, bumalik tayo dun sa kay change type para na-doble yung table. There you go. And para ipakita naman ito, ayan, meron tayong mean, max, average, standard deviation count, null count, distinct count. O, di ba automatic? Tatawagin ko naman siya ngayon na my table profile. Ayan. Tapos, kung napunan nyo, pareho lang naman sila ng first column, di ba? Magkaiba lang ng pangalan. Ito ay name, isa naman ay column. So, ang gagawin ko, mag-i-insert na naman ako ng step after. Ayan. Tapos, pagdating dito, buburahin ko ngayon tong nakasulat dito. Tapos, tatawagin ko si TNJ. Ayan. Table nested join. Di ba? Yun nga pala guys, no? Kung napupunan nyo, yung shortcut na yun, kunyari table promote headers, makikita nyo capital si T, si P, saka si H. Pag tinag nyo yung TPH, makikita nyo sa pagpipilian nandun sa table promote headers, parang gano'n. So, mas madali ka sa mag-type ka ng buo. Kaya kung natatanda, ito yun din yung parang gusto kong masanay kayo kasi mas madaling tandaan yung yung mga functions pagka pagka kabisado nyo yung mga shortcut, parang oo nga pala, si TPH nga pala yun, parang ganun. Tapos, di ba dito si name? Tapos yung second table natin, si my table profile. Minsan hindi lumalabas pagka kung sakaling hindi lumabas. Type nyo lang, table, profile. Yung case sensitive ito. So, make sure na tama yung pagkaka-type nyo. Tapos, di ba si column naman dito? Tapos, itong nested join, ito yung merge function. So, let's say, tawagin ko na lang siya merge, yung bagong column na mapoproduce. Tapos, pagpunta dito, ayan, di ba? Ganun gagawin ko. I-expand ko na lang to. At tanggalin ko lang si column, tanggalin ko lang itong original column name as prefix. And, di ba? Boom! Ayan, magkasama na yung dalawang table. Parang ganyan. Tapos, pupunta tayo dito sa home. Kakopy ko lang lahat ito. Control A, Control C. Sorry. Ayan. Tapos, ang maganda dito sana, yung nag-automatic yung pag-load ng source. Tapos, hindi natin ginamit itong si change para maging reusable ito. So, sige, gawin natin Kaka-cancel ko to. Tapos dito, ay tatanggalin ko si change type muna para lang makita ninyo. Tapos, yan, tatawagin niya si source. Tapos itong si my table profile, si source na rin ang tatawagin niya. Ayan. Tapos babalik tayo ngayon dun sa home ulit, tapos advanced editor. Mas iikli na yung code, di ba? Tapos kung napunan nyo, dun sa expand, ito lang yung parang parang ginawa. So ulitin natin yung pag-expand, no? Ayan, normally, ang ginagawa ko sa ganyan, so eto na, parang i-expand ko dito. Isasama ko lahat. Hayaan ko lang munang kasama si column. Parang ganun.
Okay lang yan. So, pero kung gusto mong hindi kasama, pwede rin hindi. Kasi ang purpose natin, pag in-expand sana to in the future, ay wala tong mga to. So, normally nga, hindi ko sinasama si expand dun sa ginagawa ko. Parang hanggang dito lang siya. Bakit? Eto na yon. Pupunta ako dito sa advanced editor, kakopy ko lang itong maikling code na to. Tapos ka-cancel ko muna. Para makita nyo yung kung gaano siya kaganda, di-delete ko muna to. Yan. Tapos pupunta ako dito sa new source, blank query ako. Tapos punta ako sa advanced editor. Pinaste ko lang din pareho. Pero ito yung dadagdag ko ngayon sa umpisa niya. Halimbawa, tawagin ko siya na open na parenthesis, input table. Halimbawa, tawag ko sa kanya. Ayan. Tapos as table. Tapos lalagyan ko lang dito ng equals. Tapos yung greater than. Ayan, nakita niyo walang error, di ba? Para saan yun? Ito na yun. Naging function na siya. Custom function na siya. So, itong code na to, kung nakikita nyo ngayon itong bagong code na to, pag dinala nyo sa ibang Power BI nyo, as is na siya. Copy na, tapos ngayon mag-i-invoke ka lang. Lalabas lahat ng table na nandyan, click mo to, then pag invoke mo, all you have to do is expand na to, di ba? Pwede ko nang tanggalin nyo yun to. And kumbaga yung code reusable na siya. Magagamit nyo kahit saan, parang ganun. Makikita nyo ngayon yung let's say, ano ba yung tatawag ko dito? My shiny table. Kunyari lang. Hindi ako creative, sorry guys. Ayan na. Let's say, punta na ako ngayon sa Power BI. Ayan, antay lang natin ma-load. Anyway, may question ba? Paki-monitor naman, no? I hope nakuha nyo yan, di ba? Ang simple lang, pero nakuha ko na yung table profile sa yung table schema ng table na yun, di ba? Tapos pwede na akong mag-check, parang gano'n, di ba? Ayan, so halimbawa ito may error, parang gano'n. Normally, I think itong error na to is dahil sa data type, parang gano'n, di ba? So, ayan, tama. So, tingnan natin kung ano yung error dito sa dulo na to. Contractor name. Bakit? Malamang error na yung contractor name. Ayun, walang naman, parang gano'n. So, for the meantime, pwede kong tanggalin yung halimbawa or pwedeng i-double check natin dun sa data yung So, alisin ko muna tong folder na to. Delete, group. Ayan. Tapos, dito sa my shiny table, contractor name, no? Tama ba? Tama. Since nag-investigate pa lang tayo, dito pala, ayan. Yan, dito tayo sa government projects. Since nag-investigate pa lang naman tayo, pwede natin i-check kung meron bang may error dyan, di ba? So, pag nandito tayo, tayo nag-check ng keep rows, tapos yung keep errors, parang ganun. Ayan. So, umpisa pa lang may error na. Ibig sabihin kung paano sinend yung file, nung sinave niya, siguro hindi natin nakita na may error yung dalawang rows na to. So, para maitama to, kailangan bumalik dun sa original, dun sa pagkaka-extract. So, ang gagawin lang naman natin dito ngayon, since hindi ito yung original na parang Power Query code, kung paano pinwheel dun sa DIME. So, replace na lang muna natin yung error ng null values, di ba? Parang ganun. Okay, kahit wala naman laman yan, okay lang, kasi naka-text naman. Yan, and then, yan, dapat maaayos na to. Tapos pag-close natin dito, yan, tingnan natin kung magtutuloy na. Ayan, nagtuloy na. So, punta tayo dito. And then, buksan natin itong My Shiny table natin. Di ba ito lahat ng header name? So, expand natin. Yan, wait natin mag-load. And then, meron tayo, di bang null count halimbawa dito. Saka meron tayong count. So, ito yung row count. Ito naman yung null count. So, ano yung nawawala, di ba? Yung non-null count. So, gagawa tayo ng custom column. Pwede tayong gumawa ng measure, pero simplihan lang natin. So, non-null count para makasunod lahat. Tapos, anong formula niya? Di ba yung count? Ito yung my shiny table count na yan. Tapos, minus yung null count. Yan. Okay. Tapos, anong gagawin ko? Select ko ngayon si null count.
tsaka si null count. Tapos sino nakakahula ko ng gagawin ko? Gagamitin natin ito. This one, 100% stack bar chart. Yan. Kaya lang, may mali tayo dito. So, dapat hindi ito nakasum. Ano nangyari? Tanggalin muna natin. Ay. Wait lang dapat. Legend. Tama. Ay, hindi. Nakaselect ba? Name, tapos lipat natin siya dito. Ay, minutes? Sorry. O sige. I think sorry. Pero yun, ang balak lang naman natin gawin dito, parang ipakita yung magsasama yung dalawang bars na yun, parang makita yung ilan yung tama, naka-count, tapos count din yung isa. Sorry naman. So dadalhin ko dito, and then napalitan lang natin siya ng count. Ayan, there you go. Oops, may mali. Anong mali dito sa ginagawa natin? Sum yata eh. Ikaw. Sige, try nating sum pala. Sorry pala, nalito tuloy ako. Walang hindi naka-number kasi itong isa. Ayan, sorry na guys. Ayan, whole number. Hindi tinangay dun sa tinanggal kasi natin yung change type. So, yun yung magandang tandaan dun sa para gumana. Sum natin to. Tapos ito din. Sum natin to. There you go. Tapos punta tayo dito sa data labels. And ayan. So, pwedeng itong gamitin natin isa para percentage, di ba? Parang ganun. So, zoom natin yan. Ayan. Tapos medyo natin. So, kung makikita nyo, itong mga 100% na to, walang laman lahat yan. So, pwede nang tanggalin yung mga column na yan, di ba? Tapos itong actual contract completion date, pag tinignan natin doon sa data, more of pareho lang yung laman dun sa planned completion date. So, pwede na rin tanggalin itong actual contract completion date. So, ayan, tanggal natin blank. Kung makikita nyo, pareho lang naman yung mga yan. And then, marami pa dyan kayo makikita na pwedeng pagtatanggalin, pwedeng itama, and then, siguro, dahil wala na tayong time, meron tayong latitude, longitude dito. So, parang through reverse, parang geocoding, maibabalik niya yung city, ano tawag dito? Province, halimbawa, ganyan, tapos zip code. Pero dito sa ginawa kong transformation, kaya nalagyan ko lahat at parang pare-pareho yung let's say province name, city name, gumamit ako ng zip code. Kasi yung zip code dito sa data na to, mas maraming laman kaysa dun sa tawag dito, dun sa city code, province code, parang ganun. And then, yun nga yung binabanggit kanina ni Dane, merong mga locations dito sa latitude na talagang either wala dun sa tamang lugar or talagang sobrang layo, like nasa Indonesia. So, syempre pagka gusto nating mas mabilis, ginamit ko yung zip code para itama na yung data. And also, ito kasi yung parang dun sa binigay kong data sa inyo, parang ito naman yung parang magiging summary na konti na lang. Ayun, nandiyan pa rin si actual contract completion date, pero pwedeng tanggalin na yan. Si NCR, meron kang NCR Legislative District. So, ano ibig sabihin nun, kung may time kayo na kunin yung Legislative District dito para sa ibang province at nakumpleto, anong pwedeng gawin? Pwede nyo i-connect halimbawa sa 19th Congress data. So, sino-sino ba yung mga congressman ng bawat distrito, parang ganun. And then, pwedeng mga mayors, pwede nyo idagdag dyan, di ba? Pero ito, yan, mga ganun. Tapos,
yung PSGC data. So halimbawa gusto mong lagyan ng population, etc., poverty index, mga ganyan. Pwede nyo na idugtong. Meron kami nilagay na correspondence sa ID sa kay PSGC. Yun kasi nakita namin na mas madaling i-connect kasi yun yung ginagamit naman na city code, province code dito sa data na to. Ayun. So, kung gusto niyo mag-explore, yan yung pwede naming yan sa inyo. And then, ito kasi parang advanced na to. Meron akong ibang functions na ginawa. Mas napakahaba lang, pero kung makikita nyo, meron akong 10th, 9th percentile count, distinct count, and IQR, max, mean, median, mode, Q1, 25th percentile, ayan, 75th, skewness, saka yung standard deviation. So sa lahat sa numbers, ito ginagawa niya. Sa lahat naman sa date, ito yung mga kinukuha niya. And then dun sa text, ito yung katulad nung pinakita ko kanina, parang ganun. Yan. So, ganyan yung pagtingin ko sa data, iba, para mas mabilis mag-investigate. Gumagawa ako ng mga, let's say, functions na makakatulong sa akin para sa in the future, hindi ako hirap na hirap nagtitingin. Alam ko na kaagad kung saan ako mag-i-investigate, parang ganun, di ba? And then yung iba katulad ng 100%, yan, good yung mga yan, maraming data. Pero, syempre, nandiyan pa rin ang manual checking sa inyong exploratory data analysis kasi meron ibang columns, halimbawa minsan may ma-encounter kayo, akala nyo 100% may laman pero karamihan 0 pala. And dapat i-convert pala yun sa null, parang ganun. So, yun. Nandun yung kayo yung magdi-decide kung paano nyo lilinisin yung data. Any question regarding sa data? Oh, by the way, kung nakita niyo sa DIME na export kanina, nandun lang ay nakalagay ay parang start date and completion date. So yung dalawang date dyan na nakikita ninyo, si planned completion date ba yun? Basta ganun. Tapos yung isa pa, sila yung dalawa na yun. So yun ang gamitin ninyo. Ayan, para pare-pareho tayo ng ano. And pag chinek nyo naman kasi, yung plan saka yung actual, magkamukha lang yung values, parang ganun. So, kaya tinanggal na namin yung yung isa pang column, parang ganun. And ayan, mas konti na lang yung gagamitin niya. And malinis na. And kompleto na yung mga province, etc. Yung iba, madali namang i-kompleto. Like yung region, ano tawag dito? Yung metro, yung archipelago, and then, ayan, bahala na kayo kung anong gagawin niya. I hope, ayan, maganda yung maipakita niyong dashboard at maisama sa inyong portfolio. Maraming Yan lang, Sir Tony. Ang galing. Ako na, mag-share rin ako. So, thank you very much, Dane, Zach. And ito nga pala, yung data. So, just in case you missed it, madali lang naman mahanap yung post ko sa Data Challenge. All you need to do is go to the Power BI Pilipinas page. So, if pumunta ako sa page mismo ng PBI Pinas, scroll down lang kayo konti. Makita nyo na yun. It's the one that has this graphic. Ayan, ito. So, pag see more nyo dun sa eto na, nung October 15 pinost, andyan naman lahat ng details, including how to download or where to download the dataset. Pag dinownload nyo yung dataset, dalawa yung laman nun actually. You'll be led to a zip file na may dalawang files na laman. Panggulo na lang yung zip XLSX doon. Kasi na-integrate na pala ni Zach na hindi ko alam. Kala ko nung una, ano pa talaga, helper table pa siya. So apparently, all you really need to get started, kumbaga, again, we don't require anyone to connect to other data sources anymore. Finlat file na nilang dalawa, ni Dane tsaka ni Zach. Government projects tab lang yung kailangan nyo. Zach was gracious enough, helpful enough to provide the data dictionary. Nandito yung mga binabanggit niyang plan start date, including pati may konting samples pa, may konting format pa. So, minano-mano mo ba to, Zach? Hindi mo in-AI to? Yung iba dyan in-AI ko. Tapos iba, alam mo na, ChatGPT. Pero actually, kaya din nandyan yan. Kung naalala nyo yung naging demo ko naman dun sa Daksdakan ng July, kung paano gamitin yung halimbawa yung header name para automatic ma-rename lahat ng column names. Ayan. Pwede nyo balikan yung video na yon and then para hindi kayo mahirapang gamitin. Kung gusto nyo ibigyan ng maayos na header names yung lahat ng columns.
Oo nga, no? Naka-column name pa siya. So, ayan yun. Yeah. Mm. So, Mm. and yun nga. So, thank you, Dane, kumbaga, sa scraping crash course. Thank you rin kay Zach doon naman sa pretty much parang ano no? Parang summary statistics, ano yun paano ba? Starter mo. And yun nga. Mhm. Excuse me. So, depende yun sa magiging style ninyo. I'm sure yung mga medyo mas bata ngayon, binabato na lang sa AI yung buong dataset or partial sample ng dataset. So, as long as, as long as compliant kayo doon sa organization nyo, if you start working with corporate kasi, syempre, there will be some rules. There will be some AI tools that are compliant with your organization. Yung mga may mga uh, HIPAA conditions, yung mga may mga certain legal conditions kayo na kailangang sundan, there will be certain AI tools that you will be allowed to use sa corporate. There will be some na possibly wala talagang AI tools na inaalaw. Although yun, medyo rare na yan ngayon. Pero yun, so kumbaga, find your flow, find your style. In any case, ang ganda ng pinakita ni Zach kasi medyo kumbaga, medyo what if wala ka talagang AI, it's just you, your experience, your summary statistics, which is kumbaga, ever so reliable, di ba? Another thing that I wanted to share apart from the dataset is yung mismong post pala. So let's go to the post. Kasi there will be questions rin around, so paano nga ba mag-join? So etong mga like 5 questions that I see here, 5 key questions, which again, salamat Zach for the 5 guide questions. Dapat ba pag na-answeran ko sila, okay na ako? Again, you can put in extra effort, dive in deeper, you can answer other questions. So personally, hindi rin naman sasama ang loob ko kung hindi nyo nasagutan lahat ng 5 if meron kayong certain direction na gustong puntahan. Kasi I can understand, baka it can kind of muddle it can be kind of distracting kung meron kayong, kunwari, may story kayo na gustong tahakin. Totally fine. Pero for those na medyo parang hindi alam paano magsisimula, those are your 5 questions. One thing that I also wanted to highlight, make sure in order for you to submit, simple lang. Create a post in Power BI Pilipinas Facebook group, in the community Facebook group basically. Tapos make sure to use hashtag PBI Pinas Data Challenge 2025. Why? Kasi nga, yan yung gagamitin ko pag nag-search na ako na sino na kaya nakakapag-submit. So, nagulat nga ako actually na may nag-submit October 16 one day after So, Roderick Aban, kung andito ka man, mahusay. You are team number 1, kumbaga, kung amazing race to. Pero, ang husay. Tapos, si anonymous participant, magpakilala ka na lang siguro, no, sir or ma'am. Kasi hindi ka namin matitrace kung sakaling may award kang napanalunan. Pero yun, very good as well. We already have 2 submissions and we are just 3 days in. Excuse me. Yan. By the way, sayang may papakita pa sana akong dalawa, pero next time na lang 'yon. Pag gusto niyo mag-request ng halimbawa may mga nakita kayong questions, ipunin niyo lang. And then pag marami magre-request, pwede kaming gumawa ulit ng isa pang live session siguro to discuss. Yan, parang gano'n. And of course, para magbahagi ulit ng mga ginagamit namin sa actual na pag nag-a-analyze kami. Paano napapadali and ayan. Dedicated OPA BI stat session tayo. Oo nga. Pwede naman. So again, the deadline is on November 15th, less than 30 days from now. By once kinlose naman yung mga submissions, hindi pa kami nag-uusap-usap kung sino yung mga judges, pero for sure nasa loob ng circle ng moderators for now. So yan, pwedeng si Dane, si Zach. We have moderators who have been winning data challenges. Kung kilala niyo si RJ Ban sa LinkedIn, si Jemar din, yun, medyo madalas manalo sa mga Tableau challenges. So we have, kumbaga, I'm confident naman that as far as
ang tawag dito, do they deserve to be judges? Yeah, they can back it up talaga with actual results. So before, kumaga one of the last, ay hindi, before nga pala we go, I know si Dennis Demandaco nasa line, nasa teams din natin. Dennis, ano ka ba? Makakapagsalita ka ba? Hello sir, hello everyone. Yes po, kaso Yun. umiiyak. Baby ngayon. Si- Baka bigla mag-ingay. Si Pera Geng Geng na Data Dreams Abroad na ngayon. So punta tayo sa page mo. Uy, Gusto kitang salamat, pagsalitain kasi may ka, 'di ba? May promotion ka rin for Tech Bayanihan. Sorry, hindi ko binasa yung post mo ng buo eh. Pero paano nga ba manalo? Ano nga ba yung pakulo mo dito? Ano meron? Ikaw na Sir, mag-explain. usually yan, gusto ko lang mag-grow yung page ko as well, magkaroon ng experience yung mananalo sa Tech Bayanihan 2025. In last year, sobrang saya. Ang dami ko natutunan. Na-meet ko kayo, si Sir Abs, si Ma'am Driz. So, dito, usually, like mo lang and follow yung page. And then, share mo sa timeline mo. And then, screenshot mo after mo share. And then, any kind of stories. For example, recently, mayroon nag-entry doon na nagtanong lang siya sa akin. So, either tanong mo lang or story mo sa career mo. That's all. That's okay na yun. No? So, sana pag may time ka, sumali ka dito. So easy. And it's like 3 days full access for the event. Yeah. Sorry sir sa background. Medyo maingay si baby. Hindi, time wala naman. Mahal yung mic mo, gumagana yung noise cancel. Oh wow. So, wala naman. Okay naman. Okay, so yun. Maraming salamat. So, again, Data Dreams Abroad, madali lang i-search. Siya yung taga Chicago, Illinois. Makita niyo naman eh. So, check out his, if interested kayo, again, Tech Bayanihan, December 1 to 3, Acacia Hotel, di ba? Muntinlupa yun eh. Yes So, po sir. 3 whole days yan. And yun yung ticket na ipamimigay rin ni Sir Dennis under his DDA page. And yun rin yung ipamimigay. Itong December 1 to 3, yan yung all-access pass pretty much eh. Yan din yung ipamimigay namin sa 3 winners sa Data Challenge. So, one of the, saan ba ako? Dito pala. One of the final things that I wanted to make sure that, mali. Sorry, pabaliktad ako umandar. So, one of the final things that I did want to share was to just give a heartfelt thank you to our sponsors for our first ever data challenge, Tech Bayanihan, for sponsoring yung tatlong all access passes or lahatan passes for Tech Bayanihan. Again, 3 winners. Thank you again, Data Dreams Abroad, kay Dennis for sponsoring cash to 5,000 pesos worth of GCash. I-distribute na lang sa 3 winners. Most likely 3K, 1K, 1K. Tapos, thank you as well to one of our newer partners. Wala ka kasing logo kung andito ka man, Kaya. Or baka kung wala ka dito sa Teams, i-share ko na lang tong recording sa'yo. Maraming salamat. Pinay Analyst sa US is her Facebook page. So, follow her. She is sponsoring naman 1 PL300 exam. 1 PL300 voucher, pretty much. So, yun. Kaya, that's part of the reason why I really wanted to have beginners join the Data Challenge. Kasi yun nga, kung beginner ka, hindi ka pa PL300 certified, and isa ka sa mga nanalo, malay mo, yun nga, if nakapag-certify na yung number 1, number 2, sa'yo mapunta. Pero yun, kumbaga, we wanted to make sure na yun, may way para makatulong sa career rin ng mga nanalo yung pag-join dito. And of course, thank you our ever supportive sponsors, si DSA, Data Science Analytics. Sir Abs will be sponsoring 3 training entries or 3 training slots para sa 3 winners rin. Medyo siguro pag-uusapan natin kung saan sila pwedeng sumali. Same sa same sa Data Now Inc. kay Sir Jason Peñalosa for always supporting us as well. They will also be sponsoring 3 slots din para sa top 3. Tapos, last but not the least,
iMerge naman. Sorry, sabog yung mga logo Hindi ko kasi zoom in kanina Medyo ginawa ko to habang nagsasalita si Dane Ano pala, low quality pala yung mga nakuha kong logos. Anyway, iMerge naman kay Engineer Jessdale de la Cruz. Thank you very much. He is sponsoring not 3, not 5, but 10 training slots for 10 possible winners. Kasi sinabi ko sa kanya na may chance na ilalagpas ko sa top 3. Meron akong parang consolation na rin na 7, ganyan, para 10 total winners. So, may training slots kayo kay Engineer Jessdale de la Cruz of iMerge, kung sakali. So, yun lang naman. That is all that I wanted to share. That is all that I wanted to say about this challenge. Yun nga, if you have questions, feel free to leave them in Teams or in Facebook kasi mas maraming makakita nun, mas masisilip ni Opa BI and ni Dax Jutsu in the near future kung may mga questions pa kayo about it. Pero for now, again, ito pala yung sinabi ko kanina. Ba't ako nag-exit? Sorry. If you want to connect more with other socials of Power BI Pilipinas, feel free to scan the QR code. We have a list of social media platforms that you can join us in. Yung Discord, medyo very, very slight nilalangaw. So, pero yun, I maintain it pa rin naman. Kaya sa ngayon, parang ako lang yung admin. Ako rin lang yung moderator. Medyo mababa yung activity. So, Facebook is still our main base of operations. Pero yun, feel free to join us in wherever social you are active in or SocMed you're active in. Zach, Dane, any final words from both of you? Ay, nakamute ka, Zach. Ayan. So, pinost ko yung link ng video kung paano i-rename yung ating headers automatically. And also, may question kasi doon. Sabi niya, tuwing kailan po ang mga data challenges natin? Will there be another one after this? Ayan, Sir Tony, pakisagot. Magandang tanong yan. Kailan next? So, basta depende kung sasaya kami dito sa unang run. So, pasayahin nyo kami. Please join. Kasi, ang ayaw ko mangyari is kung nga, i-run namin to for 30 days tapos ang sumali, 2. Diba? So, if maganda naman yung turnout, definitely, kumbaga, pinaka-madalas, I would think sa ngayon based on our schedules rin, parang siguro twice a year, yung medyo realistic, semi-annual na patakbuhin. Pero kumbaga, in an ideal world, parang ang gusto ko sana every quarter. Kasi alam niyo naman, to those who are familiar with this in the world, diba? That we live in, si Onyx Data, si Maven, sino pa yun kay Federico Pastori, P20, data challenges, all of them, they do monthly. Kasi kaya nila, may mga teams. I am personally part of the Data DNA ambassadors for that challenge. And marami kami na tulong-tulong talaga, plus may actual sponsorships yon, kaya may mga Amazon gift cards na kaya ibigay, mga ganun. So, medyo hectic, matindi yung makinarya sa likod nun. So, sa ngayon, parang realistically, based on how, kumbaga medyo how kinda small the team is and hindi pa kami ganun katotok. Realistically, if this is a success, malamang you might see another one after 6 months. Kumbaga, if hindi masyadong successful, we still plan to have this rollout at least once a year. So, ganun. Good question. Thanks, Zach. Salamat din. O, ikaw rin, Zach, mag-shameless plug ka na rin. Actually, wala pa akong, binabala kong ilabas na yung YouTube channel ko. Pero give me a couple of weeks pa siguro. Medyo inaayos ko kasi yung pag-edit, etc. Ganun. And then, ang bala ko is medyo kakaiba. Like, kung nakikita niyo yung mga post ko, di ba, sa ating community, talagang tutorial na maikli lang, pero definitely you'll learn something. Parang ganun. Yes. Agree. So, ako nga pala si Zach Robles po kasi nag-follow yung iba kay Opa BI, pero ako si Zach Robles sa Facebook. So, yun, follow nyo na lang din po or add nyo ako. And Christian Robles sa LinkedIn. Yan, just in case gusto nyo mas professional, yung yung environment, yan, LinkedIn. Ayun lang. Si Dane, anything from you?
Okay, wala. Shameless plug po. Ayun. Again, to everyone who plans to join, who is joining, who is already doing their dashboards right now for the Power BI Pilipinas Data Challenge. Well, first, thank you very much and good luck. Have a happy weekend, everyone. Good night. Bye-bye. Bye.